Another day, another problem, another issue, another question. Ang katanungan ay galing sa isa sa mga sister. Sabi niya, Assalamualaikum Ustad Louie. Tanong ko lang po, ano po bang dapat gawin ng babae na balik Islam kung ayaw sa kanya ng nanay ng lalaki? Ano po bang dapat gawin pagka ganun po Ustad? I hope matulungan niyo po ako Ustad Louie. Mashallah, I do. Okay, so alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiki ya ukhti. At naway pag-aani ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong kalagayan at gabayan ka sa pinakamainam na pasya. So ano ang dapat gawin kung ng isang balik Islam, especially ng babae, kung ayaw sa kanya ng nanay ng lalaki? Una sa lahat, sister, mahalagang malaman na ang pagiging balik Islam o revert ay hindi isang kapintasan o hindi isang kahinaan. Sa halip, ito ay isang dakilang biyaya mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah, Inna akramakum indallahi atqakum na suratul Hujurat. Tunay na ang pinaka marangal sa inyo sa paningin ng Allah ay ang may pinakamaraming takwa o pagkatakot at pagsunod sa Allah. Sa Islam, ang batayan ng karangalan ay hindi lahi, hindi rin kulay, hindi rin estado sa buhay, o kung ipinanganak na Muslim o balik Islam, kundi ang takwa, ang pagkatakot at pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Now, kung ayaw ng nanay ng lalaki, otomatiko bang bawal ang kasal? Depende sa situation o kaya case to case base. Kung ang lalaki ay Muslim at ang babae ay Muslim din at natupad ang mga kondisyon ng nikah, ang simpleng pagtutol ng ina ay hindi otomatikong nagpapahintulot na ipinagbawal ang kasal. Subalit, hindi rin dapat baliwalain ang damdamin ng magulang. Sinabi ng Propeta Sallam, Ridal Rabbi fi ridal walid wa sakatar Rabb fi sakatil walid. Rawahu Tirmidhi. Ang kaluguran ng Panginoon ay nasa kaluguran ng magulang at ang galit ng Panginoon ay nasa galit ng magulang. Dahil dito, narapat na sikaping makuha ang kasiyahan at pagtanggap ng mga magulang hanggat maaari. So ano ang dapat gawin? Una, maging matyaga at magpakita ng mabuting asal. Maraming magulang ang tumututol hindi dahil sa Islam mismo, kundi dahil sa maling impormasyon, maaring takot para sa anak o kaya pagkakaiba ng kultura o hindi pa nila nakilala ng mabuti ang babae. Minsan, ang mabuting asal at magandang pakikitungo ang nagbabago ng kanilang pananaw. Believe me, isa yun sa mga malaking factor. Pangalawa, huwag makipagtalo o makipag-away. Sinabi ng Allah, Idfa' billati hiya ahsan sa suratul Fussilat. Tabunan mo ang masama sa pamamagitan ng higit na mabuti. Pangatlo, magpatulong sa mga taong may impluensya o respeto sa pamilya. Maaaring isang maayos na ustad o kaya kamag-anak o kaya respetadong tao na makausap ang pamilya upang maipaliwanag ang tunay na kalagayan. Pang-apat, magsagawa ng salatul istikhara higit sa lahat. Humingi ng gabay at tulong sa Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan, ang pagkaantala ng isang bagay ay hindi kaparusahan kundi ito ay isang proteksyon. Kung ang lalaki ay sumunod sa nanay at iniwan ka, I do. Na kung matapos ang lahat ng pagsisikap, ay pinili pa rin ng lalaki na huwag ituloy ang kasal dahil sa kanyang ina, huwag mong isipin na bumaba ang iyong halaga. Okay? Huwag mong isipin na bumaba ang iyong tinatawag na halaga. Okay, na less iyong halaga mo. Kasi sinabi ng Allah, wa'asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum na suratul Baqarah. Maaring may bagay na hindi niyo gusto, ngunit ito ay mabuti para sa inyo. Minsan, ang taong umalis ay hindi ang itinakda ng Allah para sa iyo, di ba? May mga bagay at mayroon tao talagang itinakda para sa atin.
So bilang tinatawag na buod, hindi kasalanan hindi kasalanan ang pagiging balik Islam. Tandaan natin yan. Ang sukatan sa Islam ay ang takwa at hindi pinagmulan. Narapat sikaping magkuha ang pagsang-ayon ng mga magulang. Maging mahinahon, magpakita ng mabuting asal at magdua. Huwag mawalan ng pag-asa kung may pagtutol. Magsagawa ng istikhara at magtiwala sa plano ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Kaya naman, mahal na kapatid, mahal na sister, kung ikaw ay tapat sa iyong pananampalataya at naghahangad ng halal na paraan, huwag mong maliitin ang iyong sarili dahil lamang sa pagtanggi ng ibang tao. Ang pinakamahalaga ay ang iyong katayuan sa harapan ng Allah, hindi ang opinyon ng mga tao. Naway buksan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga puso, no? Pag-isahin ng mga pamilya sa katotohanan at ipagkaloob sa inyo at sa atin lahat ang pinakamabuti sa iyong dunya, sa ating dunya at sa akhirah. So Allah alam bisawab, naway meron tayong natutunan sa mga bagay na ito. So nakabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.